Ang matinding sinapit ng ating mga kababayan sa bagyong Tino na nagdulot ng gabahay na baha ay masasabi bang act of God o act of man? Hello Philippines, I'm Butch Serrano. Welcome to the Fourth Estate. Sa totoo lang, we cannot truly say na ito ay dulot lamang ng tadhana, sapagkat marami nang nagdaang bagyo sa Cebu at sa ibang panig ng Pilipinas. Ngunit ngayon lamang ito nagdulot ng ganitong klaseng sakuna. The culprit, widespread deforestation ng ating mga natural resources. The Philippines was originally 95% covered in forest, but now, only 3% remains. Ibig sabihin, halos wala nang natira sa mga puno sa ating kabundukan. Nakalbo dahil sa mga ganid ng mga politiko na pinapayagang maubos ang ating mga natural resources. Sa mga nagbabayad na urban developers, sa wood industry at quarrying, unregulated and often corruption-plagued trade-offs without any accountability are the main reasons why we have become one of the most disaster-prone countries in the world. At hindi lamang pinag-uusapan ang nawalang pera para sa flood control program ng buong bansa. Ang kawalan ng responsibilidad sa pamamagitan ng regulation para matimpi ang paggahasa sa ating inang bayan ang siyang nagdulot ng dilubyong tinatamasa natin ngayon. Para lamang sa perang kikitain ng iilan. Today, the country's forest cover stands at approximately less than 23% of the Philippines' total land area dahil sa unregulated logging concessions, legal and illegal logging activities, and mining operations. Kasama na ngayon dyan ang mabilis na land use conversion. Marami ng warning signs, marami na sobra ang nasalanta, ilang dekada na rin ang nakadaan. Hindi na tayo nagbantay, wala nang nasita. Lahat pikit mata kasi malaking negosyo ang mga nabanggit na sumisira sa ating bansa. Ikasira na, kumita lang ng pera. Matagal na rin at lalo pang nadagdagan ang mga endangered species sa bansa dahil sa kawalan ng likas yaman at pagliliit ng kanilang natural habitat. Kagaya ng the Philippine Eagle, national bird at simbolo ng bansang Pilipinas, tamaraw, Philippine crocodile, tarsier, Philippine forest turtle, at Philippine hawk eagle. Sa totoo lang, hindi lamang naman yan ang malapit ng ma-wipe out. Ang taong bayan rin, unti-unti nang nawa-wipe out kung hindi natin pipigilan ang pagpuksa ng ating kalikasan. Ang nangyari sa Cebu at sa iba pang parte ng Pilipinas ay hindi act of God. Masyado niyang binayayaan ang Pilipinas ng kumpleto at malaking kalikasan. Ang nangyayari sa Pilipinas ngayon ay isang act of man. Ang pagpapabaya sa bansang sinilangan, kapalit ang perang kikitain. Sa salita ng Diyos, sa Timoteo, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Ganid sa pera ang sumisira sa ating bayan. I'm Butch Serrano, and this is the Fourth Estate. See you next week.